Ito po, ang ating pag-usapan, ang epekto ng pagiging sakim, greedy, o pagiging yung bang gusto mong kamkamin ng lahat, covetousness, tinatawag. Ito kasi ang number one na problema ng mundo ngayon. Number one na problema ng Garden of Eden. Dumating yung mga panahon, ito naging problema. Gustong sakimin o gustong kamkamin lahat ng mga bagay na ganito. Ito hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa Pilipinas, ito ang epekto at sa buong mundo. Number one po ang kasalanan na ito. Mismong sa Iglesia ng Panginoong Yesus, tayo pong lahat ay nagiging apektado at tayo po ay nagiging guilty sa mga ganito pong kasalanan ng Panginoon. So, ang epekto ng kasipsiman o effect of covetousness. Ano bang ibig sabihin ng covetousness? Tinan po natin. Covet after. To stretch oneself wish after a thing with special reference to the thing or object desired. Hence, to long after, trying to gain. Gusto mong kunin. Yun po ibig sabihin ng covetousness na binabanggit. Hindi iyo, pero gusto mong kunin. Covetousness, a having more. Gusto mo pang magkaroon. Lahat. Gusto mong maging iyo lahat. Yung kalooban ng having more. Gusto mo ikaw yung may mas malaking portion. Napo, gusto mo ikaw yung advantage. Gusto mo ikaw yung mataas. Yan ang ibig sabihin. Tignan na natin. Plurality, covetous thoughts. Plan of fraud and extortion. So yan po ang malaking problema ngayon sa mundo, na hindi natin napapansin na mismo pala tayo ay nagiging ganito. Kaya sa umagang ito po, sa unang linggo ng Mayo, sinasabi nila buwan ng bulaklak. So, tingnan natin sa umagang ito. Sa utos ng ating Panginoon nung kay Moses, nung isinulat niya ang 10 utos, isa ito sa sinabi ng Panginoon Diyos, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor. Tignan niyo po, binanggit ng Panginoon. Binanggit niya isa-isa, pero sa huli, nor anything, sabi niya, kahit anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa, sabi ng Panginoon. So, pinaputos niya sa mga Israelita yan hanggang sa panahon natin. Ang sabi ni Pablo sa wikang Tagalog at wikang Ingles, owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Sa Tagalog, huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man. Bakit pinipili ng Panginoon huwag kayong magkautang? Kasi dito nagsisimula ang greediness. Ang tao mahilig umutang pero ayaw magbayad. Yun ang po nangyayari. Kaya inutos ng Panginoon, huwag kayong magkautang. Bis na sabi niya, magmahalan kayo. Ang utos ng Panginoon, magmahalan. So magmahalan dito, ibig sabihin magtulungan. Po, magbigayan. Kaya ang inutos ng Panginoon, huwag kayong magkautang kasi pag nagkakautang ka, nagiging sakim ka na eh. Kung ayaw mo rin magpautang, nagiging sakim ka din. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya binutos na lang niya, kundi, sabi niya, magmahalan kayo. Para kung sakali may lalapit sa iyo, sige, natulungan na lang kita. Ganon na lang ang mangyayari na binabanggit. Kaya sabi ni Pao, sapagkat ito, huwag kang mga lunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito sa mga tuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Pansinin niyo po binanggit, puro ibigin. Kasi nawawala po ang pag-ibig. Kaya ang tao nagiging sakim. Gusto niyang kami ng lahat. Alam ninyong lahat yan sa bansang Pilipinas. Sasabihin sa atin, mahal nila tayo, pero hindi. Kinakamkam po nila lahat. Kahit saan lugar tayo, sasabihin ng tao, mahal kita, pero mali. Kinakamkam pa din. Sige nga, kung talagang mahal mo nga ako, bro, pautakin mo nga ako. Ganyan ang ginagamit. Paraan, ano po? Sige, tintinan niya po. Parang sinabi ni Satanas, no? Hindi ka mamamatay. Sige, kainin mo yan.
Ganyan na nangyayari sa panahon natin ngayon. No? Na binabanggit. So, sabi ni Pablo, therefore, put to death. Ano ibig sabihin ng put to death? Patayin ninyo. Ano yun? Papatayin. Yung members ninyo which are on the earth. Ano yung members mo? Yung individual ko tinutukoy niya. Ano yung members mo? Yan niya po. See? Fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Yan niyo po trinasipay ni Pablo. Yung covetousness daw isang idolatry. Yan niyo po, pagsamba mo na yan. Kasi inaari mo na yan. Kaya sabi nga sa Tagalog, di ba, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagiging sakim mo, Diyos mo na yung sarili mo kasi. So marami sa ating ganyan. Diba? Ayaw natin tumulong. Lalo sa gawain ng iglesia. Nagiging sakim tayo. Kakarampot ang ibinagkakatod natin sa Panginoon Diyos. Samantalang ang Diyos buong buo ibinibigay sa atin. Tignan nyo? So yan po nangyayari. No? Kaya ang epekto. Unang-unang epekto. Pinapapurol ang ugat ng pag-ibig. Paano nangyari? Tingnan niyo po. Mabuti. Yun, verse 10 and verse 11. Datapot ang mga ito ay nangalipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman. At sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa ay nagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. Nauunawaan natin pero nagpapakasira. Gaya doon namang kinapal na walang bait. Sabi ni Jude, sa aba nila. Buto din, sabi sa wikang Ingles. Kapagkat sila nagsilakad sa daan ni Cain. Tignan niyo po, sino sa Cain? The first sinner. Natabata na sabi, the first murderer. The first liar. Tawagin din nila. Ano po? Dahil si Cain, gusto niyang kamkamin din ang lahat. Tignan natin. At nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak at pagsalangsang ni Kore. Pansinin niyo po. See? So, yung sinasabi dito ni Jude, isang bagay. So, Jude, tutin natin, isang chapter lang po yan sa Biblia. Babanggitin natin. Ang mga ito ay pawang mga batong natatago sa inyong pagpiging ng pag-iibigan. Sabi niya, verse 12. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyong mga pastor na walang takot na nagpapasapsap sa kanilang sarili. Tinukoy naman dito yung mga nagtuturo. Doon panahon ni Jude. Sabi niya, puro sarili ang iniisip. Dito niya po, kung may nakikinig sana mga preacher ngayon, itong totoo, may mga preacher po na sakin. Mga bagay na ganyan. Mga lapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawak na matay, na binunot pati ugat, mga mabangit na alon sa dagat, na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga bituig gala na siyang pinaglalaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Tingnan niyo po ang epekto. So nawawala po kasi yung pag-ibig mo. So humihina ang tunay mong pag-ibig. Yun ang nangyayari, isang epekto ng pagiging sakim natin. Diba? Tingnan niyo po. Imbis na mahalin mong kapwa mo, kasi sakim ka eh. Ayaw mo nang tumulong. Diba? Imbis na sana umunod ang iglesia, pero hindi tayo tumutulong. So yun nangyayari. Paano tayo magbigay sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka ng ayaw sa iyong kinita. Paano ba kinita mo? Tignan nyo? So isang bagay na yan. Kaya sabi ng Panginoon, God loves the cheerful giver. No, iniibig ng Panginoon. Sabi niya doon, kaya ang epekto pangalawa, pinapalabo ang larawan ng buhay. Ano kayo sabihin ng pinapalabo na binabanggit na ito? Ano po? Kasi sa pagiging sakim mo, puro sarili mo na nakita mo, hindi mo na nakita ang tunay ng buhay. Ano bang buhay sa mundo? Ano ba yung buhay ng aking kapatid? Ano ba yung buhay ng aking kapatao? Lumalabo na yung mga bagay na gano'n. Kaya sabi niya rito, be diligent to come to me quickly. Sabi ni Pablo kay Timoteo, for Demas has forsaken me. Si Demas kasi bumalik sa kamunduhan.
Kaya sabi niya, having loved this present world. Sabi niyo po, if you love this present world, yung pagiging sakim mo, hindi mo na maintindihan eh. Kasi mas inuuna mo ang kamunduhan. Yan ang problema ng tao eh. Yan ang problema sa iglesia. Mas inuuna natin ang mundo kaysa sa spiritual na pamumuhay natin. Yun po. Life is not a consist of money. Life is not a consist of everything in this world. Ang tunay ng buhay po, ang pagyaman sa spiritual. Lagi ko ang sinasabi, pag may namatay ka ba, may madadala ka? May madadala po kayo pag namatay kayo? Wala tayong madadala kahit isa eh. Di ba? Kaya sabi ni Pablo ito, halik rito, magsikap ka, pumunta ka dito sa akin. Di ba? Kasi nakita niya si Timoteo, baka mahatak. Kaya sabi niya si Demas, iniwan na ako eh. Sabi niya, minahal niya na itong mundong ito. And not departed for Thessalonica, Crescent for Galatia, Titus for Dalmatia. Kaya ikaw, Timoteo, lapit ka sa akin. Pumunta ka dito. Tignan niyo po, mga bagay na gano'n. So, hindi niya na maintindihan yung mga buhay dahil sa pagiging sakim natin. Kaya sabi ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. How many times you heard this word? Do not love the world. Ilang beses mo na narinig ang salitang ito? Ilang beses na natin narinig ito? Pero tayong mga anak ng Diyos na sinasabing nasa ligtas na lugar sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, nakakalimutan natin ang ibig sabihin nito ng huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na sanglibutan. Pero ano nangyayari? Dahil sa kasakiman, mas inuuna natin ang mundo. Araw ng linggo, minsan nawawala pa. 6 na araw nang ang binigay sa'yo ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos, 1 oras lang. Pero nawawala pa. Kaya sabi nito, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Wala sa kanya po talaga. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapaluluan ng buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas. At ang masamang pita niyo, lilipas po, kasama ka. Ikaw na nasa mundo, lilipas ka noon. Pero sabi niya, datapot ang gumagawa ng kalooban. Ano ba kalooban ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pangalawa, ano? Love your neighbor as you love yourself. Ano yung pangatlo? Love one another. Ano yung pang-apat? Diba? A new commandment, sabi ng Panginoon, that you shall love one another. Tignan niyo po. See? Kaya sabi niya rito, yan ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kalooban ba ng Diyos na tumulong tayo? Kalooban ba ng Diyos na paunlarin natin ang iglesia? Kalooban ba ng Diyos na nilagay ka niya dito para ikaw ay manggagawa? Kalooban ba ng Diyos na nandito ka ngayon pinagpapala ka niya para tumulong ka sa gawain ng iglesia? Kalooban ba ng Diyos lahat yun? Kalooban po mga kapatid? Amen! Amen, di ba? So titinan niya po, yun ang kalooban ng Diyos eh. Di ba? Kung titinan natin mga kapatid, kaya sabi niya rito, nawawala na ang kabutihang loob. Bakit? Kasi, puro na yung ugat ng pag-ibig mo. Lumalabo na yung pagtingin mo sa buhay. Di mo na nakikita. Kaya ito nangyayari, nawawala na ang kabutihang loob mo. Yun po, epekto. Yan niyo po. At ang nahasik sa mga dawagan ay yung dumilinig ng salita. Tayo yun. Maaaring tayo salita ng Diyos, ano po? Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siyao'y nagiging walang bunga. Tayo ba to? Tayo ba yun? Binhi na natapunan sa dawagan, sa damuhan? Hindi, dapat po nandun tayo sa good soil. Kasi pag ito talaga po kasi yung mundo, kapag ikaw ay nasaklaw ng mundo dahil sa kasakiman mo, sarili ang iniisip mo at wala kang iniisip kundi para magpapaunlad sa sarili mong buhay, wala pa na masama doon. Everyone, di ba gusto natin umunlad sa buhay natin? Pero when you are striving yourself to maging maunlad ka sa buhay, huwag mong kakalimutan
ang Panginoon Diyos. Siya nagbigay sa iyo eh. Diba? The problem kasi maraming tao ngayon, pinaundan na Diyos, pinayaman ng Diyos, nakakalimutan ng Panginoon. Nung naghihirap, tawag ng tawag, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Nung yumaman, wala na. Tawag ng tawag sa kanya, saan ka? Wala ka kapatid. Kapatid, wala ka ng ligaw. Kapatid, wala ka ito. Wala na nangyayari. Kasi hindi mo na nakita ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang buhay mo, para ka lang isang hamog. Apatak, after na wala ka agad. Yan ang buhay natin. Kaya dapat po huwag natin kakalimutan, mga kapatid. Po, na tayo ay tinaniman ng binhi. Pero yung binhi na yan ay dapat nasa isip mo at binababa mo sa puso mo at yan ang magmamanipit ng tunay na pag-ibig mo sa iyong kapwa-tao. Pag-ibig mo sa iglesia ng Panginoong Hesus, sa katawan ni Kristo. Dapat tayo ganoon. Nagmamahal tayo sa iglesia. Mga bagay na ganoon. Sabi niya, at ang nahulog sa dawagan at ito ang nangakinig at samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad ay inina sila ng pagsusumakit sa mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Pansinin niyo po, natatakam na sa kayamanan, kalayawan. Nakakalungkot, di po ba? Pag meron tayo sa kapatid na namatay, nalulungkot tayo. Pero nalulungkot ba kayo pag may mabalitaan yung kapatid natin na bumalik sa kamunduhan? At parang tayo walang pakialam kuminsan. Di ba? Never tayo nag-iisip. Anong gagawin mo? Yung kaligtasan na meron ka ngayon, isinir mo na ba yan, kapatid? Binahagi mo na ba yan? So, nagiging sakim tayo, parang atin na lang yung kaligtasan. No! The salvation is for all. And we are here bilang instrumento ng Diyos. Tignan niyo po, di ba? Ito yung mga bagay na gano'n na sinasabi niya. Kaya sabi niya, nakabunan ito, mali. Ang pang-apat ko po ay, nadoble ko yun, kita. Yun. Nagpaparami ito ng uod ng kawalang kasiyahan. Tignan niyo po, o kawalan ng kontento. Hindi ka na nakukontento eh. Kasi nga po, ang gusto mo mangyari, yun na lahat. Ang tao ganyan, hindi na kontento eh. Diba? Wala namang masamang umunlad eh. Kunyari, ito lang ang gamit mo. Siyempre, gusto mo gumanda, wala masama doon. Diba? Gusto mo, nakamotor ka lang. Pero gusto mo magkaroon ng kotse, wala masama doon. Gusto mo umunlad eh. Diba? Gusto mo, tagawalis ka lang ng bubog. Gusto mo umunlad eh. Magsikap ka. Wala masama doon. Naalala ko tuloy na nasa San Miguel ako. Doon sa may tabing dagat, tagawalis ako ng bubog ng bote. Kasi doon ako sa gawaan ng mga bote. Lahat na nababasag, binawalis ko. Break time ko, tanga ako sa dagat. Sabi ko, ganito lang mabuhay ko. Ang hirap, pagsweldo, kapila ko haba-haba. Daming factory worker. Kapila kami. Tapos, nabukasan, pasok ka na naman, tagawalis ka na naman ng bubog. Sabi ko, hindi ako kontento sa ganito. Kailangan ko magsikap. Tignan niya po. Hindi ako kontento. Tapos nag-radio station ako, hindi ako kontento. Sabi ko, aral ako ulit. Aral ako. Naging encoder ako, hindi ako kontento. Naging supervisor ako. Hindi pa rin ako kontento. Wala akong kontento eh. Kasi gusto ko umunlad eh. Nung nakita ko si Kristo, natuto na ako, nakontento na ako. Tingnan niyo po. See? Mga bagay na gano'n. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ and to the doctrine which accord with godliness. Hindi po anong ibig sabihin ni Pablo kay Timoteo. Kailangan po, sabi niya, kung ito narinig mo, no? Sabi niya, even the words of our Lord Jesus Christ.
yung mga salita ni Kristo. Ay dapat ito po ang mananamin natin, masa isip natin, sapagkat sabi niya, ang gayon ay panalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapangyarihan, mga pagkakaalit, mga pag-alipunta, mga masamang akala, pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at talat sa katotohanan na nagsisipagkala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Ganyan ang tao. Hindi po, ang nangyayari sa buhay nating lahat. Baliwala ng Word of God. Kasi nga po, yun ang nangyayari sa buhay natin. No? Dumarami lalo, parang inuukod tayo, nagpupulok tayo ng konti natin nalalaman. Kaya sabi niya, now, sabi ni Pablo, godliness. See? Na merong pagiging kontento is a great gain. For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. Ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, hindi naman sinasabi ni Pablo na yung kung ano na yung pag kinakain mo ngayon, kontento ka na, ha? Hindi po. At sabi niya, basta meron ka nakakain. Hindi po. Kaya pansinin niyo po, godliness. Ano ibig sabihin ng godliness? Yung binabanggit natin kanina. Godliness is the will of God. And the will of God is we need to share. Ano po? We must not greedy. We must not covet anything. Kailangan po, ano po, patuloy po tayong huwag maging sakim. Ano po? Yung sabihin yan na binabanggit. Yes, makontento ka. Makontento ka na may pagsisikap. Parang halimbawa po, lalaki ka nandito ngayon. Kontento ka na lang ba na nakikinig ng Word of God? Di ba? Siyempre gusto mo mag-lead ng prayer. Yun po yun sa lalaki. Ano po? No? Kontento ka, maganda yun. Pero pagiging kontento mo dahil sa gusto mo umunlad, gusto ko mag-lead. Naalala ko yun sa kapatid natin na pumanaw. Sabi niya, gusto ko mag-lead. Po, nag-song leader siya rito. Pero nga lang pumanaw po siya. Kung titignan natin, sabi niya rito, no, pinapabigat ang espiritu ng may kalungkutan. Yun. Sabi ng Panginoon, do not grieve the Holy Spirit. Pero ano niyo po? Kapag tayo nagiging, bakit natin sa salitang mundo? Ano niyo po yung salitang mundo na lakim? Swapang. Pangit pakinggan, no? Sabihin swapang na, no? Di ba? Swapang mo! Tingnan niyo po, samang tingnan, no? Samang pakinggan. Pero yun na po nangyayari sa atin, eh. Yan po nangyayari sa mga tao ngayon. Po, tingnan niyo po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng puri, ng kasamaan. Sino pong walang salapi ngayon? Sino walang pera ngayon, kapatid, na nandito? Lahat may pera, no? Tama? Amen. Lahat may pera? Amen. Yun. Pambira, hindi nga lang marami, no? Pero may pera pa din. Tama? Oo, di ba? May pera pa din. No, hindi naman sinasabi ng Diyos, marami. Basta yan, may salapi. Ang ibig sabihin kasi ito, mga kapatid, ito talagang lahat uri ng ugat. Yung pagiging sakit sa pera. Ito talaga po. Kunyari, anak ka. Di ba? May sweldo ka. Pero, mas sakit ka sa pera, eh. Nakita mo na yung nanay mo, naghihirap. Hindi pa matulungan. Ito man ang tatay mo kailangan bumili ng gamot. Nagta-tricycle lang siya. Hindi pa matulungan. Kasi puro pera nasa isip mo, eh. Yun, nagiging ugat ng kasamaan. Nawawala na love your parents. Nawawala na. Tignan niyo po, di mo na nakita ang buhay. See? Nakakalungkot nga, sabihin na ganito, nakikitira ka sa bahay namin. Sabihin mo nanay mo ng gano'n. Di ba? So, hindi maganda yun. Sabihin ninyo. Halimbawa, isang anak, sasabihin mo nanay mo, mamatay ka na sana. Ano? Grabe, no? May mga tao po ganyan, naririnig ko minsan. Tignan niyo po. Kaya kang sakim.
Sabi ko nga, kung wala nanay mo, nandito ka pa sa mundo? Tignan niyo po. Tapos pag namatay ang nanay niyo, iyak-iyak kayo sa taul. Di ba? Kaya sabi ko, pag nakakita ko gano'ng tao, nagsalita gano'n, batukan ko. Sabi ko, itawa na lang ako eh. Saan bahay? Ibig mo, sasabihin niya gano'n. Tapos pag naman namatay ang nanay mo, hagulog-gul ka. Eh ngayon kung ikaw ang mamatay kaya, kung tayo kaya ang mamatay, ayan ang po nangyayari. Dahil puro pera dala natin eh. Kaya mga kapatid, kung may salapi kayo, tulong ninyo. Tandaan niyo po. Diba? Tandaan niyo po ito ha. Kapag tumutulong ka, tutulungan ka ng Diyos. Diba? Dami mo ibigay, dami ka rin tatanggapin kay God. Diba? Wala pong maliit, walang malaki. Ang mahalaga, saan galing? Mula sa puso. Tingnan niyo po, yun ang ibig sabihin, no? Sabi niya ito, no? Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumpayan. Tingnan niyo po, magpapalungkot lang sa iyan. Malulungkot ka lang ng todo kapag puro perang iniisip mo. Malulungkot ka pag tingnan niyo po yung mga nalulugi sa negosyo. Wala silang inisip, puro pera eh. Hindi nila naalala na yung pera ay galing sa Panginoon, so hindi nila tinutulong sa ibang tao, hindi nila tinutulong sa iglesia. Kaya pansinin niyo po, kaya mga kapatid, kapag tayo po ay may salapi, tumulong tayo sa iglesia. Dahil ang pera ang binibigyan natin sa iglesia ay tinutulong sa ibang tao to, sa gawain sa iglesia. Ano po, hindi po ito tinakamkam po ng mga preacher. Tandaan niyo po yun. Maliban lang kung meron tayong preacher na kanya lahat. Yun po masama. Diba? See? At kung halimbawa meron tayong sinasahurang preacher dito sa iglesia natin, kung meron tayong preacher na sinasahuran dito, kailangan natin sa tulungan pa din. Kung meron tayong pinapasweldo dito na preacher, mabalad tayo, wala pa. Yun niyo po, si Brother Nonoy lang. Pero magkano lang yun? Na binibigyan natin kay Nonoy. See? Kaya mga patitinan niyo po. Di ba? What is money? Kung meron ka naman. Yun niyo po. Kailangan mo pera, tama? See? Kaya nga sa sobrang kasakiman ng isang ating gobyernong mambabatas ba natin yun? Gambira, dagdag ng tax eh. Sakim eh. Tax dito, tax doon. Tamantalang siya, hindi nagbabayad ng tax. Pag sino may batanggay nyo na yan. Sabihin nyo, sakim eh. So, mga kapatid, tinan natin lahat. Uy, nasira ang aking sinasabi. Now, a certain ruler asked him, saying, nalalang teacher ni Lawrence. Ganda lang tuturo ni Lawrence nun eh. Sabi niya, nakaraang linggo, paano ba mag-inherit na eternal life? Yan niyo. Actually, yung sinabi ni Cristo, tinuruan niya yung tao na sikreto. Tinuro ng Panginoon ito. Hindi lang sa taong yun, para sa atin po. Ito kung magkaroon ng buhay na walang hanggan eh. Sino ba yung taong ito? Di ba? Nagdarasal, tumatawag sa Panginoon. Pero saan ka? Sakim. Hindi marunong tumulong. Isip niya, sumunod na ako. Panginoon, nagsamba ako. Panginoon, punta ko ng linggo. Panginoon, ganito, nabibigay ako. Panginoon, ganito. Sabi ng Panginoon na yan, nagawa ko na lahat yan. Sabi doon, kaya pansinin niya po ang nangyari. Narinig niyo ito, isa pang kulang. Ano ba yung kulang na sinasabi? Ang pwede sinasabi ng Panginoon dito, huwag kang maging sakim. Yan ang kulang. Baka din na kulang sa buhay din natin, mga kapatid ha. Tinan mo po. Tinan mo, sabi niya mag-distribute ka sa mga mahihirap. Hindi po, at magkakaroon ka ng yaman sa langit. Hindi naman sinabi ng Panginoon, ibenta niya lahat eh. Hindi naman literal na sinasabi ng Panginoon, ibigay niya lahat. Sabi doon, kung diyan sinasabi ng Panginoon dito, tumulong ka. Yung pera mo, itulong mo. Binigay ko sa iyo yan eh. Ba't ka binigyan ng pera ng Diyos? Para sa sarili mo? Para sa pamilya mo? Para sa ibang tao? Yan po yun. Kaya tayo binibigyan ng pera ng Diyos. Tignan natin. Sabi niya, but when he heard this, he became very sorrowful. Hindi po, talaga pong malulungkot ka eh. Teka, pinaghirapan ko ito eh.
Tapos ibibigay ko lang sa feeding program. Tingnan niyo. Diba? Nag-overtime nga ako para dito eh. Tingnan niyo po. Huwag mong isipin niyo, kapatid, kapag kayo magbibigay sa Panginoon, huwag mong isipin na pinaghirapan mo yan. Ang isipin mo ito, binigay sa akin ng Diyos to eh, ibigay ko din. Yun ang totoo. Huwag mong isipin yan. Dahil kung wala ang Diyos, wala kang pera. Tandaan niyo yan. Kung wala ang Panginoon, wala kang lakas. Kung wala ang Panginoon, wala kang buhay. Kung wala ang Panginoon, wala kang kakainin. Kung wala ang Panginoon, makakatulog ka ba? Hindi. Kung wala ang Panginoon, gigising ka? Hindi. Tingnan niyo po. Kaya yan sinasabi niya, no? Kaya napakahirap daw sa isang sakim na makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang sinasabi dito ng Panginoon. Pansinin niyo po. Diba? Kaya sabi niya, pwede din natin masabi na napakahirap pumasok ng isang sakim na tao sa langit. Kaya ang epekto, naputol na, ayan. Datapot ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang mangal at nakakasama na siyang nagdudubok sa mga tao, kapahamakan at kamatayan. Sabi mo kanina, hindi masamang magnasang yumaman. Yung sinasabi nito ni Pablo kay Timoteo, yung mga nagnasang yumaman na ang iniisip ng nila ay kanilang sarili. Yun ang sinasabi nito ni Pablo. Hindi masamang yumaman ka. Gusto ko ang yumaman tayong lahat, di ba? Tignan niyo po. Gusto ko nga lahat tayo maging milyonaryo dito eh. Diba? Kung naging milyonaryo tayong lahat dito, ang sarap. Wala na nangangailangan sa ating mga kapatid. Sino mangangailangan ngayon? Yung labas. So, ano yung tulong natin? Di ba? O bro, sa'yo, 10,000, 10,000, 10,000 ba? Milyonaryo tayong lahat eh. Tignan niyo po. Sino ang kapatid ang sirang bahay ngayon? Wala. Dahil lahat tayo, pinagyaman ng Diyos eh. Sino ang kapitbahay man nangangailangan ng gamot na hindi matutulungan? Wala. Lahat tayo marunong eh. Tignan niyo po, yan yung sinasabi doon. Kaya hindi tayo malulungkot kapag tayo po ay hindi matulungin, kapag tayo po ay mapagbigay, kapag tayo mapagmahal, kailanman ang buhay mo ay laging masaya. Kaya bantayan natin po ang pagiging sakim, mga kapatid. Sa umagang ito, tandaan natin, huwag maging sakim. Maging kontento ka sa anumang meron ka. Ang kasakiman ay hindi nagdudulot ng ligaya. Pansinin niya po. Ano po? Sabi ko nga, hindi masama umunlad, pero ang isipin mo, ang kapwa, wag itong nasa sarili lang niya. Ang iniisip niya. So mga kapatid, sa umagang ito po, tandaan natin, magbigay ng tama sa iglesia. Sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver, 2 Corinthians 9:7. Tama para sa gawa ng Diyos. Magandang umaga po, tayong lahat ay manalangin.